Ito yung sinabi niya, oh, nabasura daw yung nabasura daw yung mga kaso nila kaya hindi daw yan nakaw na yaman. No? Pakinggan natin itong sagot nitong mamang ito, pinakamagaling na presidente sa buong mundo. Pasok. Because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Anyway. Ano na ngayon? Asan ngayon yung mga dilawan nating mga kaibigan na galit sa mga Marcos? Anong masasabi nyo ngayon? Sinagad ni Bongbong. Sinamantala ni Bongbong yung galit ninyo sa mga Duterte. Oh. Sa sobrang galit ninyo sa mga Duterte, hindi kayo pwede magalit kay Bongbong. Kasi pag nagalit kayo kay Bongbong, bati na kayo ni Duterte. Ganun lang yun. So di bali nang naririnig natin itong mga salitang ito. Halimbawa ako dilawan. Galit na galit ako sa mga Marcos noon. Nagrally pa kami yung buong pamilya namin dyan sa EDSA. Nag-EDSA Revolution kami. Isa kami sa mga nagrevolusyon dyan sa EDSA kaya para makuha sa mga Marcos ang kapangyarihan. At pinatalsik ang mga Marcos sa ibang bansa. At galit na galit ako kay Pangulong Duterte nung ipinalubog niya o ipinalibing niya itong si Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani kasi hindi naman yan bayani, magnanakaw yan. Dapat yan nakalibing sa libingan ng mga magnanakaw. O putya yan. Galit na galit sila noon. Sabi pa ni Kiko Pangilinan, ipapahukay namin yan. Ipapahukay namin yan. Hindi yan karapat dapat na makulong dyan. Mag-rally tayo mga dilawan. Duterte, resign dahil pinalibing mo si Marcos Sr. diyan. Galit na galit sila. Eto na ngayon. Sa sobrang galit din nila sa mga Duterte, naging presidente si Bongbong. Lahat ng mga kaso ng pamilya niya mga magnanakaw, na-absuelto na. O ano masasabi ng mga dilawan ngayon? O hindi ba gusto niyo hukayin si Marcos Sr. noon dahil magnanakaw kanyo? Paano yan? Sabi nito ni Bongbong Marcos, hindi namin ninakaw yan, kaya nga kami nanalo sa mga kaso dahil hindi kami magnanakaw. O paano na ngayon yan mga dilawan? O sila Agot Isidro. O sila Bumlabruska ng mga Pinklawan. Ano masasabi ninyo? So sinasabi ni Bongbong na hindi naman pala nila ninakaw. Yung matagal nyo nang sinisigaw na magnanakaw sila, hindi naman pala sila magnanakaw eh. Mga sinungaling pala kayo mga dilawan eh. Mantakin mo magnanakaw tsaka mga sinungaling nagsama, putya yan. O paano na ngayon yan? Hindi daw nila ninakaw. O so paano yan? Yung mga namatay din ng martial law, hindi daw nilang pinatay yun. Nagpakamatay ng mga sarili yon. O so paano na sinasamantala ni Bongbong yung galit ng mga dilawan sa mga Duterte. Kaya sinasabi na ni Bongbong lahat ng to. Bakit? Kasi yung mga Duterte na lang ang tutuligsa sa kanya. Hindi siya tutulig sa inang mga loyalistang tanga. At saka yung mga dilawan tayo tsaka ng mga Pinklawan. Bakit? Kasi nga galit sila sa mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo matalino si Bongbong. Akala nyo bobo lang yung maging presidente. Pero pagdating sa kasalanan, yan ang pinakamagaling gumawa ng kasalanan. O ngayon makaka-imik yung mga dilawan. Sino ba yun? Yung mga dilawan na mga legit? O makaka-imik dito sa sinasabi ni Bongbong? Hindi. Bakit? Kasi nga, pag umimik sila dyan, di parang kinampihan na nila si Duterte. Ayaw nilang kumampi sa mga Duterte. Kaya kahit kainin nila yung tayo ni Bongbong, yung mga kasinungalingan ni Bongbong at itong mga kayabangan ni Bongbong, tatanggapin na lang nila para lang hindi manalo ang mga Duterte. Ang masaklap, kumain ka na sandamukal na tain ng mga Marcos. Lahat ng pride mo, lahat ng mga isinisigaw mo noon, prinsipyo mo, binalibali mo na. Tapos puta mananalo pa rin si Inday. Ang saklap. Ang sakit. Napakasakit naman noon. Di ba kung ako siguro dilawan, mantakin mo dilawan ako nung panahon ni Pangulong Duterte, natalo lahat ng kandidato. Hindi na nakarecover ang mga dilawan simula noon. Hindi na talaga nakarecover. Dumating pa nga sa punto na si Bam Aquino hindi na tumakbo sa pagkasenador dahil sobrang lubog na lubog sila eh. Ganun klase na durog yung mga dilawan. Tapos ngayon, ang pinakamasaklap nito, para makabalik sila sa kapangyarihan, nakipagkampi sila dito sa satanas na ito. Kumain sila ng tae, suka, buni, hadhad, pigsa. Lahat kinain nila. Lahat ng mga tutsang, kachichas, alipungan nito, sinipsip nila. Para lang makabalik sila. Boom! 2028, putang ina, nanalo si Inday Sara tapos walang dilawan na nanalo. Ang saklap. Ang sakit. Matatalo pa si Risa Ontiveros. Tapos hindi na congressman si Leila de Lima, si Jokno, mabubulok palalo yung ngipin. Tapos hahabulin pa sila lahat sa mga kasalanan nila, sa mga paninira nila sa mga Duterte. Naku po, ang sakit no? Isa yan sa mga pinakamasakit na mangyayari, mga bossing, sa buhay ng mga dilawan tae. To get to your question, I'm afraid I have to give you again, I will tell you the same thing I told you then. You know more about this than I do. And I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy with all the things that a president is busy with. And when it comes to when it comes to prioritization for things that I spend time with and that I focus on, this is a family matter. The matters of state and governance are 1,000 times more important than any family matter. In fact, I would say 113 million times more important than... Yung 113 million na sinasabi mo ng mga Pilipino, gago, dyan mo utang yung 203 billion mo, tanga. Utang mo yan, Bongbong, utang na mo. Bayaran mo naman. Kasama ako dyan.
Sa 112 million na mga Pilipino, sa'yo mo yung 112 million reasons, gago. Kung inabayaran mo utang mo sa Pilipinas yan. Ano sasasabihin nito? Any family matter. And that is why I've left it to the lawyers. My mother plays her part. She's the other co-executor. But again, you will have to talk to my legal advisors about that. I'll give you... Talk to my lawyer, sisingilin nyo ako, ulul. Talk to my lawyer. Akala ko ba, hindi mo lang naasikaso dahil busy ka? Tapos ngayon, talk to my lawyers na. Ayop talaga naman, ang galing-galing, palapakan natin si Bongbong. Ikaw na talagang pinakamagaling na sinungaling sa mundo. Pero yun lang masaklap, walang naniniwala sa'yo. Ikaw lang ang sinungaling na hindi nagtatagumpay kasi walang naniniwala sa'yo. The number of my lawyers, and they'll be happy to explain really the evolution of this entire thing. I hear about it in passing, but I don't really sit in on meetings, and I don't really concern myself with that so much. I believe that I have some... I do not concern myself on that too much. Wala siyang paki doon. Wala siyang paki doon, mga bossing kayo naman. Sobra naman kayo. Some very good legal advice, and I leave it up to them. First of all, I'm not a lawyer, so that legal... Yes, you're not a lawyer. You're a liar. You're a liar. Buti na lang, hindi ka naging lawyer. Pero successful ka naman na liar. Di ba? Ang saya-saya dito sa channel natin, di ba? Alam mo, pag dito nyo sa akin naririnig si Bongbong, ang saya nyo. Pero sa pag ibang channel nyo naririnig si Bongbong, minit ang ulo nyo, di ba? Dito good vibes lang tayo. Asarin lang natin yung mga troll. Oo, dito ang pikon talo. Advice is not something that I fully understand, and it's not something that I... Ay, salamat. Nagkaroon din ng kulay ang ating buhay. Salamat kay Utsukushiji. Utsukushi, salamat sa iyo diyan sa Amerika. Mabuhay ka, God bless you. Pati yung mga kapitbahay mo, mabuhay din. At lahat ng mga barangay ninyo buo, lahat kayo magsama-sama, mabuhay kayo lahat. Mabuti na lang. Kumagana pa pala yan. Linggo masyado kayong mga pinsan kayo ni Cory, ha. Like I said, it's a family matter which pales in importance in comparison to what I have to do in my day-to-day work. Day-to-day work? Gago, wala kang trabaho. Day-to-day work mo. Day-to-day work mo, mukha mo. Oh, gago. Day-to-day work. Ulol. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.